Biyayang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po ng linggo. Unang araw sa kalendaryo ng ating Diyos Ama sa Langit. Unang araw ng ating Diyos sa pananampalataya na binigay kay Moses. Magandang tanghali na po dahil sa pagkakatingin ko po sa oras ay 3:00 na. Dito po sa amin, sa the land of rising sun. Ngayon po, binigyan ako ng dapat basahin na madali ko naman pong na catch up ang pahiwatig. Ang mga taga-Epeso po. Ayon po dito, ang nakalagay dito ay ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Kung di po ako nagkakamali mga kaibigan, mga kapatid, mga anak ng Diyos na dinala rito para makinig ng salita ng Diyos dahil po ang pagsasama nating ito at pakikinig natin ay isang paraan po ng ating pagbibigay ng karangalan sa ating Diyos Ama. Dahil niluluwalhati po kasi natin siya sa tuwing tayo'y mag-aaral at makikinig ng salita ng Diyos. At atin naman po itong isa sa buhay, sa ating kanya-kanyang buhay sa araw-araw. Kaya po muli binabati ko po kayo ng isang magandang araw ng linggo. At nawa po saan man kayo naroroon ay kasama nyo ang pagpapala ng Diyos, pangangalaga ng Diyos. At nawa po ay lahat ng mga panalangin nyo sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban. Kasi po pag tayo nananalangin, mayroon tayong mga kanya-kanyang gusto. Pero po palagi nating sasabihin na bagamat ito po ang aking kalooban, subalit maghari po, Ama, na sumasalangit ang iyong tamang kalooban sa aming buhay, sa aking buhay. Kasi po ang ating Panginoong Hesus, nung po siya ay nananalangin sa ating Ama, ganyan din po siya nanalangin. Na ang sabi niya, Ama, alisin mo sa akin ang sarong ito. Ito po yun yung panahon na huhulihin na ang Panginoong Hesus ng mga sundalo na kinasapakat o kinutsaba ng mga Pariseo. So, nang nananalangin na po sa Getsemani, sa bundok, ang ating Panginoong Hesukristo ng bandang 2:00, 3:00 ng madaling araw, ay sinabi po niya na, Ama, alisin mo po sa akin ang sarong ito. Ang ibig po niyang sabihin doon ay alisin sa kanya ang kung ano po yung mangyayari. Pero pagdating din po naman nung panalangin niya, bago niya tapusin ang kanyang panalangin, sinabi po ng Panginoong Hesus, subalit mangyari po ang iyong kalooban sa akin. So, katunayan lamang po na bagamat sinabi ng Panginoong Hesus ang kanyang kalooban, subalit sinabi pa rin po niya sa ating Ama na para kumbaga handa pa rin siya kung ano ang kalooban ng Ama. Kaya po sinabi niya na subalit mangyari po ang iyong kalooban. Kaya pag nananalangin po tayo, ganun din po dapat tayo manalangin. Na wag po tayo mananalangin ng puro sa atin.
puro pangmundo, puro sa atin. Unang-una po nating idalangin ay yung tayo'y maging malinis ang puso, magkaroon tayo ng malinis na espiritu, at magkaroon tayo ng mata na ang nakikita natin ay mabuti. At magkaroon tayo ng puso na marunong tumingin ng masama at mabuti. Kaya para po tayo ay hindi mailigaw ng kaaway. So, ganun din po. Parang katulad din po niyan kasi ako pag nananalangin talaga ay maghari, nawa po ang kalooban mo sa amin. Bagamat nasabi ko po yung mga gusto ko. Pero syempre po kung talagang kalooban din naman ng Ama yung kalooban ko, yung gusto ko, mangyayari po. Ganun po yun. Pero po kung ang kalooban ng natin ay hindi alam naman ng ating Ama kung makakasama o hindi, siya po kasi ang nakakakita ng mangyayari at nangyari at mangyayari pa. Kaya po alam niya yon. Kaya kung halimbawa po, sasabihin natin na subalit maghari po ang iyong kalooban, so it means talagang ini-entrust natin sa Kanya yung lahat-lahat. Sa Kanyang sa Kanyang sa Kanyang power, sa Kanyang kalooban. Kaya po, ano man ang bagay na ating idalangin sa ating Ama, ay ganun po tayo manalangin. So, muli po mga kapatid, maraming salamat pong muli sa ating pagniniig at sa isang linggo pong ito sa araw ng October 19 po, araw ng linggo. Kasi po, tayong mga nagkakasama-sama dito sa pakikinig. Kahit anong araw nyo pong pakinggan ang mga bagay na ito na ipinapaabot sa inyo ng Diyos Ama sa langit, ay kahit anong araw nyo pong pakinigin, lahat po tayong nagkakasabay-sabay makinig.